So, naisip namin, tayong mga ordinaryong tao, ano yung pwede nating gawin para magkaroon ng makulay na buhay. Hindi tayo, pero ibang tao. Ibang tao. So, shinare lang din namin yung kaya namin. And Louie and I were working for an art group or art gallery at the time. Oo. At the time. Year 2014, I think. So, doon talaga kami na-engage sa mga artists, artworks. How do you start an organization like this? Paano na inumpisahan yan? Kasi i-jump start nyo yan eh. And then, yun na yan. And then before you know it, ganito na kayo kalaki ngayon. Actually, nag-start siya na parang travel with a purpose. Kasi nakapag-book kami ng travel as kaming mga friends. So sabi namin, laging tayo kapag nagta-travel tayo, no? Parang laging tayo yung may kinukuha doon sa community. Parang laging tayo yung kumukuha ng memories, ng photos, ganyan. Bakit kung mag-travel tayo, tayo naman yung mag-iwan ng memories doon sa mga lokal. Tama. Especially dun sa mga bata. Yes. And then, okay, so itong organisasyon nyo, inumpisahan nyo more than a decade ago na. Malapit na. And then, sining. Yes. Sining ang inyong pinagtuunan ng pansin. Paano ginawa nyo? Paano nyo in-incorporate ang sining? Actually, kasi marami namang mga volunteer groups, no? Actually, hindi naman unique yung ginagawa namin. Pero what's unique about us is we focus on arts. Kasi marami yung nagtuturo. Siyempre, basic education and literacy. Yes. They focus on science, mathematics, reading. Pero kung tutuusin yung curriculum dito sa Pilipinas, MAPE, diba? So parang isa lang yung art doon sa parang music, arts, PE, and health. Parang pinag-isa lang sila. So hindi talaga siya natututukan. Especially doon sa mga target naming communities, which are yung mga 4th level municipalities. Sila yung hindi talaga na-expose sa art. So parang wala silang opportunity to explore. So yun yung gusto sana naming i-share sa kanila. And I'm sure you remember kung saan kayo una nagpunta, yung unang community na pinuntahan nyo. Actually, we started in Luna, La Union, hometown in Louie. So, what we did, nag-ship in kami 500 pesos Ilan lang kayo? each. Ilan kayong Anim. So, Anim that's lang 6 kami. times Yun na yun. 500. Yun lang yung Yun budget lang yung namin. budget namin. Tapos bumili kayo ng mga art materials Yes. at kung ano pa. So, nag-canvas kami ng mga art materials, kung ano yung ilalagay namin sa art kit. So, talagang personalize yung ginawa namin. Alam nyo, given ito, meron akong art show noon at talaga namang, alam nyo talaga, kahit ako, kasi lumaki ako sa sining, sa art, at ang laking naitutulong sa bata, sa kanilang academics, Yes. di ba, nagbo-blossom ang bata talaga, na mas na-inspire sila mag-aral, if they have art in their lives, in their curriculum, di ba? Kaya umpisa na natin, paano nyo usually kino-conduct ang outreach program? So, kunyari, ito, you bring all these materials to them, dinadala natin sa kanila po. Opo, usually kasi ang strategy namin is we go a day before, parang ahead of time. Nandun na kami para mag-overnight kami doon. We set up tents, ganyan. And we do immersions, mag-immerse kami doon sa community para doon sa time ng mag-workshop na kami, parang nakapag-warm up na sa amin yung mga bata. Ang magandang rito, ang ginagawa nyo, para mas mag-warm up yung bata sa inyo, in-involve nyo yung mga magulang. Yes. Diba? So, paano nyo napag-isipan yan? Kasi it's a really good strategy. Actually, what we do is, yung the day before we do the actual workshops, nakikipag-usap kami sa community, sa mga magulang, ano ba yung ginagawa ng mga anak nila, anong kailangan nila, yes. And then, during that time na we do individual art workshops for the kids, interested din sila na humawak ng papel, humawak ng paintbrush. So, sinasama namin sila dun sa art activities. Hindi lang pang bata, pero pang mga magulang. Parang nga naman, long after matapos na yung activity na yun, naiiwan na sa mga magulang sila na magpapatuloy. Okay. Good yun. Itong mga nakikita natin, pwede na ba natin ipakita kung anong ating maaaring ma-experience sa mga kabataan kapag sila kayo nagpunta sa kanilang community?
Oh, sure. Yeah. Sige, like this one. Ito, anong pwede natin gawin? Meron tayong nakikita mga material dito. Of course, acrylic, paint, iba-ibang kulay. And then, meron din kayong tinuturo, iba-iba tinuturo nyo. Opo, kasi Painting. actually, bago kami pumunta, nakikipag-coordinate din kami sa local government unit. Parang sila mismo yung nag-identify which barangay yung pwede. Tapos sila yung nagbibigay sa amin ng list of kids na ano. So, alam na namin yung age range before kami Yes. pumunta doon. So, nako-customize namin siya. Kung mas matatanda yung kids, for example, ito, nagpa-portrait kami kasi mas matatanda yung mga participants namin. Pero kapag mostly mga bata, ganyan mga grade schoolers, yung mga ganyan, yung mga mask. Ito, kamukha ko to Yes. Kulay ng salamin. Ito yung hindi wala pang salamin eh. And Ate Pia, where are you? Ate Pia, wala ba Ate Pia rito? Baka may PR Wala. dito Hi po. Okay. Hi po. Ang aming angel. Ayan. Okay, so ito, balita ko, tuturuan tayo ng ibang founders no, ng Yes ng po. Color Your Life Yes po. Project para sa isang simple na art activity. Ayan, tawagin natin sila. Narito ba sila? Oh, are you guys here? Are you guys here? Or tayo na lang? Ayan na sila. Ayan, please. Hi guys. Hi guys. Ayan. Anong pangalan nila? I'm Raymart po. Raymart and Jomar po. Jomar. Okay, ano ituturo mo sa amin? So, eto po yung mga usual activities namin kapag gumagawa. Nagpunta sa community, Yes, ano? sa community. Sige. So, ngayon po, ang gagawin natin is the DIY mask po. So, ang mga materials na kailangan, paper plates, construction papers, Oo, makukulay na papel. scissors, Pwede yes din po. mga ano lang na makukulay na papel. Yes po. Scissors. Gunting, mahilig sa and- paggamit ng Yes gunting. po, apo. Alam niyo yan, ha? And Tandaan niyo. the blues po. Ayan. So, yan po. Oh, yun na. Okay, game. Yes. Umpisahan na natin. So, we Meron tayong precious na mga 3-4 minutes. Kaya yan. Yes. Una pong gagawin, hatiin sa gitna yung paper plate. Paper plate, okay. Then, maghanap ng puting papel para ito po yung gagawin natin ngayon. Okay. So, hawakan ko muna para sa inyo. Ayan. Thank Ito you. ba'y pusa o fox? Fox po. So, ito, ikakat po sa into size ng papel, ng paper plate. Bali, ididikit po. Glue lamang. Okay, Yes, glue po. lamang ang Glue katapat. Yun o. Yan. Louie, sa mga ganitong mga activity, ano ang nagiging reaction ng mga bata sa community? Super Nagiging takeaway excited nila. din sila kasi parang, syempre nakita na nila yung finished product kasi may sample kami. So excited sila na makagawa sila ng kagaya ng ganon. Tapos yung maiuuwi nila, tapos mapaglalaroan nila. Oo. Sana down the road ma-adapt na rito ng mga paaralan, di ba? I'm sure nakapunta na kayo nagagawa niyo sa mga paaralan. Opo. Yes. Sana more pa, hindi ba? Nakakatuwa kasi kapag ang ginagawa nila kasi kapag napapanood nila yan, ginagaya nila sa eskwelahan eh. Di ba? Yung parang inire-ready nila yung mga material nila. Nakakatuwa. And then from what age to what age ang mga sumasali, ang mga pwedeng sumali? Well, yung talagang target namin ay kids. Pero lahat ini-invite namin because when we do workshops in fourth class municipalities, first time nila makahawak ng paintbrush, first time nila makakita ng canvas. So most likely, ini-invite namin magulang, kapitbahay to do individual art workshops as well as collaborative art workshops. So parang kahit ang target range namin ay from 6 years old hanggang 12 years old, kailangan i-engage din namin yung ibang members of the community. Kasi ang sining naman talaga ay para sa lahat. Yes. Talaga yan, di ba? At kailangan talaga tiyagain lang. Tiyagain lang. And then Yes. bago nyo malaman, ang dami nyo nang na-influensya, na-inspire, hindi ba? Oo. Kapag gusto nila kayong makontak, paano ba kayo makakontak? Meron po kaming Facebook page at Color Your Life. Ganon din po sa Instagram. Color Your Life. And then we have a
website. Ito, coloryourlifeproject.com. Nagulat sila. So, ayan, meron kaming website. You can check it out. If you want to volunteer, sponsor, donate, pwede nyong i-visit yung website namin. Ayun. Again, the website is... Yes, the website is coloryourlifeproject.com. Ayun. Okay, coloryourlifeproject.com. Okay, so itong ating ginagawa, talagang endless possibilities sa sining, okay? Ito, gumagawa sa mga, for those of you who just tuned in, sa mga kaka-tune in lamang po sa Love, Tony Pet and Everything, at sa mga nakikinig sa Radyo Agila, sa mga bumabaybay dyan sa mga kalsada, ipinapakita po natin yung mga iba't ibang possibilities po ng paggawa ng art, di ba, ng sining, mula sa iba't ibang makukulay na papel. At itong kasama po natin ay ang ating mga founders at mga membro po ng Color Your Life Project. Ayan, ha? So, coloryourlifeproject.com po. Sa mga nakikinig po sa Radyo Agila, maaari nyo pong makontak sila. Pumunta lamang po kayo sa kanilang mga socials at makokontak nyo po sila. PM lamang, inbox lamang. Makokontak nyo rin sila agad. Ang mga komunidad na mga nakikinig sa atin ngayon, ito po, ako po, nire-recommend ko po at sa po ng mga ating mga bisita nagpapakita ng kanilang mga advokasya at inire-recommend natin art. Lagyan natin ang sining, ang buhay ng ating mga kabataan. Talagang makikita nyo pong epekto talaga sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pakikitungo sa kapwa, sa bahay. Naku po, talagang ang laki ng magandang epekto. Napaka-positibo po. Ito na, update. Gumagawa na tayo ng nagmumukha ng fox, ang ating mask. Ayun o. Siyempre, pwede gumawa ng pusa. Paborito kong gumawa ng pusa. Paborito kong pusa. Ang aking pusa na hindi ako pinatulog. Kagabi, ang ingay-ingay. Kasi gusto pa raw kumain. Ayan, ha? Okay, so, guys, I'm sure may sarili-sarili kayong mga trabaho. Alam nyo, itong ating mga founders at members ng Color Your Life Project, may mga day jobs din. Hindi ba? Yes. Hi po sa boss. Hi, boss. po kami. Hi, boss. We're on TV. Wait lang po. Papasok po kami mamaya, boss. Ayan, ha? And then, ano mga background natin, mga day jobs natin? We are really a diverse group. Sobrang diverse. Iba-iba yung line Iba-iba of yung work namin. Accountant, and then he works as an admin assistant. I work in a renewable energy company. Tapos siya sa NGO din for RE. And then, hi friends, nag-work sila marketing manager, IT, may pulis kaming member. Yes. Tapos meron kaming teacher. Hi, Julie, if you're watching. Ayan, sa mga nagtatanong, di ba, sa mga adults na mayroong day job at may gusto pang gawin sa kanilang spare time, paano ba sila sumali, makasali bilang membro? Maaari ba kayong tumanggap pa? Usually po, kapag meron kaming nilulutong project, Or volunteers. ito naman po ay pinupost namin sa aming mga social media platforms. And open po kami sa mga volunteers. Ayan. How about donations? Kaya manawagan na tayo. I'm sure kailangan natin yan. Yes. Go for it. Siyempre, yan yung super duper open kami. So, kung gusto nyo po maging sponsor, mag-donate ng kahit anong art materials, you can catch us on our social media accounts. Ayun, di ba? Tapos donate na ng donate para mas marami po mag-benefit. Ayan na, tapos na. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!